Good morning, everyone, and welcome to Grace and Truth Fellowship live stream service. Please join us as we sing our first song this morning. Let us exalt His name together. At all times I will bless Him. His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of Him. The afflicted will be glad and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. The angel of the Lord encamps round those who fear His name, to save them and deliver them from harm. Though lions roar with hunger, we lack for no good thing. No wonder then we praise Him with our song. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Come, children, now and hear me. If you would see long life, just keep your lips from wickedness and lies. Do good and turn from evil. Seek peace instead of strife. Love righteousness and God will hear your cry. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Okay, praise the Lord. Okay, so live. Okay, praise the Lord. Lapa. Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang hapon po ulit sa mga kapatid natin na kasama natin ngayon
Tayo po ngayon muli ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kagaya po ng ating pong ginagawa mula Monday hanggang Friday, habang tayo po ay naka-home quarantine, ay patuloy naman po ang paghahayag natin ng salita ng ating Panginoon. At sa pagkakataon ito, tayo po ay dahilan dumako muna sa panalangin at tayo po ay humingi ng gabay at patuloy na pamatnubay po ng ating Panginoon. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa iyong kabutihan. Narito po kami ngayon at patuloy na po na kami ay humingi o Diyos ng inyong habag ng iyong biyaya na patuloy na magbigay po sa amin ng lakas at karunungan. Sa pagkakataon ito, Diyos, sa patuloy nga po na yung pagpapahid ng mga salita, ay ilaw may kapangyarihan na pagsalita mo ay tunay na mag-manifest sa lahat ng mga makikinig, sa lahat, Panginoon, ng nakasama po namin sa pag-aaral tuwing gabi. Kaya, O Diyos, ipinagtitiwala po namin sa mga kamay ang pag-aaral, ang iyong patuloy karunungan sa aming tagapagturo, bigyan po nga po siya ng sapat na karunungan upang maipahayag niya ng buong tapang at patuloy na may katalinuhan ng mga salita. Maraming po salamat, Panginoon. Tuloy nga po ang lahat ng papurot pagsamba ay tayo sa iyo po na naglalagak sa tayong pangalan po ng anak ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. So salamat po, Panginoon, mga kapatid. At ngayon po ay tayo pindarako na sa ating pag-aaral. At kagaya po ng dati, ang ating pong tagapagturo ngayon sa pang-12 aralin. Ito po may kinalaman patungkol po sa iglesia o pagiging kabahagi po ng iglesia lokal at ng patuloy na kung saan paano nga po ba ang kahalagahan ng mga bagay na ito. At kung kayo po yung mga katanungan, ay maaari niyo po isend upang atin po ito matugon at mabigyan po ito ng kalinawan sa lahat po ng mga nakikinig. So maraming salamat po muli at sa ngayon ay tawagin po natin at tagapagsalita. So Pastor Joel, kayo na po ang siyang magsalita ngayon. Sige. Salamat Pastor at puri ng Panginoon sa patuloy na pinagkakalob niya sa atin na kalakasan at oportunidad na maipaglingkod ang pangangaral ng kanyang mga salita at maipahayag ang katotohanan mula sa kanyang kapahayagan sa Biblia. Ngayong gabing pong ito ay nasa ika-12 aralin na po tayo. Kanina po ay yung pong nakita po ninyo at napanood na umawit, siya po ay dati po namin kasamahan sa ACCF Alimol. Kasamahan ko po siya sa technical ministry. Kami yung nagsasaayos ng mga upuan sa Alimol bago mag-umpisa ang gawain at kami rin ang nagtatabi ng mga upuan pagkatapos ng gawain. So first in kami, tapos last out naman din kami. Kami yung magkakasama na doon. At ngayon ay nasa ibang bansa na siya sa US at siya po ay pastor na sa Grace and Truth Fellowship. At mapalad po tayo na napagbigyan niya tayo na maibahagi ang kanyang mga awitin. Siya po ay pastor na doon at yung pong nakita po natin ay kanyang may bahay. Siya po si Pastor Terence Patrick Silo. Dati po namin nakasama siya sa ACCF Marikina. At ang asawa niya po na kanyang backup doon ay si Sister Desiree Silo. At yung nasa bandang likod na umaawit kanina ay si Brother John, yung nagda-drum. So salamat Pastor Terence sa pagkakataon na maging kabahagi ka ng gawain dito. And hopefully sana ay maimbitahan ka rin namin personally to share the Word of God with us. Salamat sa Panginoon. Ngayon tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Ito pong ating usapin ay napakahalaga, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Tayo ay natapos na sa ating pag-aaral at hanggang ika-11 na kung saan ay hinimay-himay po talaga natin ang pagiging mananampalatayang Kristiyano.
nagsimula tayo sa Diyos at napag-usapan po natin patungkol sa tao, pagiging makasalanan ng tao hanggang sa humantong tayo sa kaligtasan ng isang tao. At hanggang sa kahapon ay sinuri pa rin natin ang pagiging Kristiyano. Kinakailangan maging tunay na mananampalataya. Ngayon, sa isang tunay na mananampalataya ay hindi lang naman nag-iisa kang mananampalataya. Napakarami pa. Kaya ang lahat ng mga mananampalataya na kinikilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay ibinukod ng Diyos sa isang samahan o isang grupo o komunidad na tinatawag nating iglesia. So, yan po ngayon ang ating pag-uusapan, ang aralin pang 12. Okay. Pamumuhay kaanib ng iglesia, part 1, unang bahagi. Okay? So, ang ating pong lingguhang araw-araw na pag-aaral ay tinatawag po nating Home Quarantine Bible Study sapagkat ito'y ang goal natin habang tayo nasa quarantine. And Lord willing, by May 15, tapos na rin po yung ating Home Quarantine Bible Study sang-ayon doon sa itinakda ng ating gobyerno na magtatapos hanggang May 15. Kaya po, subaybayan po ninyo ang mga susunod pang mga aralin. Bago po tayo pumalaot sa ating aralin, upang hindi ko na po makalimutan, paalala po muli, ito pong ginagawa natin ay simula Lunes hanggang Biyernes lamang po at sa loob ng oras na alas 6 hanggang alas 8 ay dito po natin isinasagawa ang ating pag-aaral. At tuwing araw po ng linggo, mayroon pong gawain ng ACCF Main at ito po ay sa pamagitan ng online message na hinahatid sa atin ng aming senior pastor na si Pastor Rick Uwasin. At sa hapon naman po ay nagpapatuloy pa rin kami ni Pastor Angel sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos sa ganap na alas 3 hanggang alas 6, 3 oras po na panahon yon upang ipaglingkod ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sa Sunday Bible class, ang aming pong pinag-uusapan ay soteriology at regeneration po ang aming tinatalakay. At sa pangangaral naman ng Ebanghelyo, the Sunday Gospel Message, sa darating na linggo ay muli ating pong mapapakinggan ang mensahe ng ating pastor, si Pastor Angel Garol ng ACCF Alfonso. At sa mga kapatiran, kayo po ay magkipag-ugnayan sa inyong mga pastor at sa mga kapwa-kapatiran para sa online prayer meeting. Sa pagpapatuloy po, nais ko po muling ibahagi sa atin ang salitang providence, no? Ang providence ay pagkilos ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilalang na matapos niya itong likhain ay kanyang pinoprovide ang lahat na pangangailangan nila. Diyos lang ang pinagmumulan ng lahat ng mga ito. Kaya nga, nais ko pong ibahagi ang kaisipan patungkol sa providensya ng Diyos. Ang providence ng Diyos ay laging sumasagawa sa lahat ng kanyang mga nilikha at naibukod tangi ang mga tao para sa kanyang mayaman at masaganang biyaya. Kaya dapat sa Diyos laging tayo'y magtiwala. Ako po binabahagi yan dahil sa mga panahong ito, wala po talaga iba tayong maasahan kundi ang Diyos na siyang nagbigay sa atin ng buhay at kabuhayan.
Kung ang mga hayop, mga ibon ay hindi niya pinababayaan, kaya ko po nasabi na naibukod tangi ang mga tao para sa kanyang mayaman at masaganang biyaya. Higit pa tayo sa mga hayop, sa mga halaman, sa mga insekto at sa iba pang mga nilang nabuhay. Tayo ay mga tao na nilalang ng Diyos at kanyang ibinukod tangi. Kaya nga huwag tayong mangamba, matakot o panghinaan ng loob sapagkat mayaman at masagana ang biyaya ng Diyos upang kanya tayong sustentuhan sa lahat ng ating pangangailangan. Magtiwala tayo sa Diyos. Ngayon po mga kapatid, sa mga nais pong malaman kung ano ating tinatalakay, sa katunayan po ay nakatapos na po kami ng 11 aralin. At ito pong mga aralin na ito ay hinati natin sa 3 yugto. Ang unang yugto ay may kinalaman sa pagkakilala sa tunay na Diyos. Hindi lahat ng iniisip natin na Diyos ay tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ay ipinakilala mismo ng salita ng Diyos kung sino siya. Sa Bible po natin tinunghayan ang mga katotohanan ito. At yung pangalawang yugto na ating tinalakay ay may kinalaman sa tao at sa kanyang kalagayan at kung paano siya magkakaroon ng kaligtasan. Yan po yung ating pangalawang binuno, no? Ilang pong 6 na aralin po 'yon. At ngayon nasa huling yugto na po tayo. Ang ating pong pinag-uusapan na ay patungkol sa buhay ng isang mananampalataya, sa isang Kristiyano, sa isang naligtas na. Ano na po ang dapat mangyari sa isang Kristiyano kung ikaw'y mananampalataya na? Itong mga tinatalakay natin ay mga basic, mga pundasyon ng isang mananampalataya. Kahapon po, tinapos na po namin ang usapin o ang aralin kung paano maging tiyak sa kaligtasan. At ngayon nga po, sa ika-12 aralin, ay pag-uusapan na po natin ngayon ang pamumuhay ng kaanib ng iglesia. Ang aking pong palagay na dito, ang kausap ko na dito ay mga mananampalataya na po, mga Kristiyano na. Nagkaroon na sila ng katiyakan ng kanilang kaligtasan. So, sa araling ika-12, pamumuhay ng kaanib ng iglesia. Unang bahagi po ito, bukas po yung pangalawang bahagi. Muli, ito pong ating pinag-aaralan ay halaw sa Sow Your Seed ni Pastor Noel A. Espinosa, ang aming professor, principal at tutor ng Grace Ministerial Academy sa Cubao. Ang layunin po ng ating pag-aaral ngayon ay upang ipakita ang katuruan ng bagong tipan tungkol sa buhay ng kaanib ng iglesia at ipakita ang kahalagahan nito sa tunay na Kristiyano. Bilang panimula, nais ko po kayong tanungin, ikaw ba ay kusang loob na kaanib ng anumang samahan o organisasyon? At ano ang napapakinabangan mo dito? Bawat isa ho sa atin ay mayroong mga kinaaanibang samahan o organisasyon. Ang pinaka basic nga po niyan ay ang pamilya, no? Pero sa ibang mga samahan, yung iba sa inyo ay miyembro ng mga kumpanya, sa paaralan, sa mga formal na nasasalihan natin, sa mga negosyo, sa mga fraternity, sorority, at kung ano pa mga organisasyon na maaaring naaniban na natin.
Kaya nga itinatanong ko kung kayo ba'y naging bahagi ng mga samahan na yon na kusang loob o pinilit kayo. So, madalas ho ay kusang loob ho tayo na umaanib sa mga iba't ibang uri ng samahan. Kinumbinsi tayo, pero nagpasya pa rin tayo. Pero nasabi ko yung pamilya kanina, sa pamilya ay hindi mo pala ito hindi mo pala ito kinakailangang salihan dahil automatic kasali ka na kaagad doon sa isang pamilya, no? Hindi mo to ginusto na sumali. Maiit sa pera ko po yung pamilya pala sa ganitong katanungan. Yun lang po yung pagtatama. Nais kong ipaliwanag sa iyo na ang buhay sa loob ng komunidad ay bahagi ng buhay ng tao. Walang tao, sabi nga may kasabihan po tayo, no man is an island. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Lahat tayo ay may kinabibilangan, may sinasamahan na isang komunidad. At makakahalin tulad nito ang mayroong komunidad na disenyo para sa mga Kristiyano na may mahalagang plano ang Diyos, at ito nga ang iglesia ng bagong tipan. Sa ideya na meron tayong mga nasasamahan na mga komunidad, sa Biblia po, ang mga Kristiyano ay may mga sinasamahan din na komunidad. At ang tawag po dyan sa Biblia ay ang iglesia. Or sa Ingles ay the New Testament Church, na madalas ko pong binabanggit sa mga nakaraan, ang Acts chapter 2 verse 42 to 47. Ngayon po, ay nais ko po munang basahin natin ang Efeso 3:10 at 21. No? Ephesians chapter 3 verse 10 to 21. Sa verse 10, sabi po, upang ngayoy sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. May nabanggit po dyan sa talatang 10 ang salitang iglesia, na sa pamamagitan ng iglesia. Sa verse 21, ito po ang ating mababasa, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon magpakailanman siya nawa. So naka-highlight po dyan ang salitang ang kaluwalhatian sa iglesia, na sinasabi po ang kaluwalhatian ng Diyos ay makikita sa kanyang iglesia. Kaya nga, kung tunay na mayroong Diyos, ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesia. Tandaan po natin na ang kaluwalhatian ng Diyos ay tiyak sa kanyang iglesia. Matatagpuan po ang kaluwalhatian ng Diyos sa loob ng iglesia. Sapagkat dito po ipinakita ng Diyos ang kanyang katuwiran, ang kanyang kabanalan. At makikita po yan sa mga mananampalataya, sa lupon, sa samahan, sa nagkakaisang mananampalataya na tinatawag natin na iglesia. Ang doktrina o katuruan na mapupulot po natin dito ay ang buhay Kristiyano ay dapat ipamuhay sa kalagayang kasama ng iba pang Kristiyano sa iglesia. So kung ikaw ay tunay na Kristiyano, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, kung si Kristo
ay ang iyong tunay na Panginoon at tagapagligtas. Ngayon ay ikaw na mayroon ng bagong buhay. No? You have now a new life in Christ. Sabi diyan, dapat ipamuhay. No? Ipakita ang katotohanang may bago ka ng Kristo kasama ang kapwa mananampalataya. At ito ay nangyayari sa loob ng samahan ng iglesia. Sa Philippians chapter 1 verse 27, ito po ang ating mababasa. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. So mapapansin natin na ang mga mananampalataya, ang kanilang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo. Ibig sabihin, ang isang mananampalataya pala ay hindi tumataliwas doon sa mga aral ng ebanghelyo ni Kristo. Upang maging ako, si Pablo po ang nagsasalita dito, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa ebanghelyo. Pili ang mga ginamit na salita dito ng Apostol Pablo. At sakto sa mga deskripsyon at sa mga dapat asahan sa mga mananampalataya. Ang wika niya, kayo'y matitibay sa isang espiritu. Kayo'y magagkaisa ng kaluluwa. Nangagsisikap sa pananampalataya sa ebanghelyo. Purihin ang Panginoon sa mga salitang ito ng apostol. Sa Ephesians chapter 4 verse 1 to 6, sabi po ng Apostol Pablo, namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod na mangagbatahan kayo sa pag-ibig, na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Okay, doon po sa mga nabasa po natin, kung kayo po yung mga Biblia, mas magandang guhitan nyo po ang mga talatang yon upang sa tuwing tayo'y mag-aaral ay madali po ninyong matandaan ang mga talatang yan. Nais ko pong magtanong sa inyo, ano ang masasabi mo sa iyong pangkasalukuyang iglesia o simbahan na kinabibilangan? So, ang aking pong palagay, kung kayo mga Kristiyano na mananampalataya na, kayo ay mayroon ng kinabibilangan. Ngunit doon sa wala pa, malamang kayo po ay naghahanap pa lamang ng iglesyang kabibilangan. O maaaring kayo ay may kinabibilangan, ngunit sinusukat po natin kung ito'y bumabatay doon sa mga winika ng Apostol Pablo. Masasabi mo ba na ang kinabibilangan mong samahan o iglesia o simbahan ay umaangkop doon sa mga pamantayan na binitawan o sinabi ng Apostol
Pablo? Kung wala, ibig ko sabihin, kung hindi tumatama, hindi umaangkop ang mga pamantayang sinabi ni Pablo, ano ang kaisipan mo tungkol sa mabuting iglesia? Kung ikaw ay tatanungin sa sarili mo lang muna, ano ang mabuting iglesia o tamang iglesia o masasabi nating tunay na iglesia para sa iyo? Sa iyo munang kaisipan yan at hindi ko maaaring sagutin. Ngunit nais kong ibahagi sa iyo upang magkaroon tayo ng pagtatama o maaaring pagsang-ayon sa mga katibayan na mayroong ngang tunay na iglesia. So dito po, pag-usapan po natin ano ang biblical na iglesia. So sa unang bahaging ito ay silipin po natin kung ang ating kinabibilangan na iglesia ay biblical o sinasang-ayunan ng bagong tipan na iglesia or the New Testament Church. Ano nga ba ang biblical na iglesia? Mga kapatid, nais ko pong kilalanin natin itong biblical na iglesia batay sa mga babala na akin pong babanggitin. May mga tao na maaring nalilito sa tanong na ano ba ang tunay na iglesia? Kadalasan ito'y nauuwi sa pag-uusap tungkol sa denominasyon o relihiyon. Halimbawa, Romano Katoliko, Protestante, Metodista, at ilang mga kulto o grupo na salungat sa mga aral o turo ng iglesia. Madalas ganoon ang pinag-uusapan kapag itinatanong ano ba ang tunay na iglesia. Ikaw, ano ba ang kinabibilangan mo? Mayroong sinasabi ang bagong tipan patungkol sa tunay na iglesia. Sa bagong tipan, ang iglesia ay isang lokal na kapulungan or local congregation or local church na may mga mahalagang bahagi, no, na ating pong pag-uusapan maya-maya. So, ngayon ay tingnan po natin ano nga ba talaga ang tunay na iglesia. So, siguro pag-usapan po natin ang una, no? At kilalanin natin kung ano nga ba ang tunay na iglesia. Sa tunay na iglesia, may mga nararapat na kaanib ang iglesia. Hindi ibig sabihin may pangalan na iglesia ay iglesia na. Marami tayong naririnig na pangalan ay church, pero yung pangalan na yon ay hindi batayan na church na nga talaga siya. Maari kasing magpangalan tayo, pero hindi naman talaga tunay na ikaw yon. Halimbawa, ako, pangalan ko ay Joseph Winthrop, Joseph Winthrop. Hindi ibig sabihin na may Joseph Winthrop, ako na kaagad yun. No? Hindi ganoon. Ganoon din po sa iglesia. Na pag sinabing iglesia, iglesia na kaagad ng Diyos yun. Iglesia na kaagad ni Kristo. Halimbawa, pangalan niya iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo. Hindi naman automatic na yun na nga kaagad ang tunay na iglesia. Hindi ho batayan yung pangalan. Okay? Ito pong tunay na iglesia ay kinakaaniban ng mga nararapat na kaanib. So, mahalaga yung hindi yung pangalan, hindi yung nasa labas, kundi yung ano ang nasa loob.
Parang, dagdagan ko pa po ng isang ilustrasyon, parang ano yan bote ng soft drinks. No? Hindi porke may pangalan ng bote ng soft drinks na nakalagay sa labas, yung nasa loob nun, yun na rin. Hindi batayan yung pangalan dun sa labas. Tingnan natin kung yung nasa loob, yun nga ba talaga yun. Ako pag pupunta ako sa palengke, nakikita ko yung mga pangalan ng ng bote ng soft drinks Pero ang laman ay mantika. Parang gano'n, no? Hindi maaaring yung panlabas na pangalan ang maging batayan natin, kundi ano yung nasa loob. Okay? Pangalan ng soft drinks pero mantika ang nasa loob. Ganoon din po sa iglesia, no? Hindi porke pangalan ng iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos, yung mga nandoon sa loob tunay na nga. So tingnan po natin. Ating ilarawan at ihambing ang pagiging kaanib sa Romano Katoliko. So, gagamitin ko po na example ay ang kilala sa kasaysayan na iglesia. So, sa mahabang panahon, ito po ay kinikilalang pinakamalaking iglesia sa buong mundo sa usapin ng pagiging sa Kristyanismo, ang Romano Katoliko. Paano ho ba sila nagiging kaanib? Sa katunayan, ang isang tao kapag naipanganak sa pamilyang Romano Katoliko, Kristiyano na kaagad. Kaya nga minsan, pag tinatanong natin ang isang tao, kailan ka pa naging Kristiyano? Sasabihin sa'yo, since birth. Naging Kristiyano siya since birth. Ibig sabihin, para sa kanya, pagkapanganak pa lang niya, Kristiyano na siya. Bakit? Napabilang siya sa isang Kristiyanong pamilya. Kung ikaw naman ay isang Muslim, pag tinanong, kailan ka naging Muslim? Since birth. Bakit? Kasi nga, yung pamilya mo ay Muslim. No? So, parang ganun po yung ibig kong sabihin. Ang iba naman, ay hindi sa pamagitan ng since birth, no? Sila naman ay naging kaanib ng kanilang iglesia sa pamagitan ng mga ritual. Halimbawa, pagbibinyag. Ang tawag natin dito ay christening. Yung christening, ibig sabihin po niyan ay ginagawa kang Kristiyano. Na nung ikaw ay hindi pa itinatanghal na Kristiyano, delikado ang iyong kalagayan. Kaya kinakailangan dumaan ka sa ritual na tinatawag nila na pagbibinyag o christening. Ang iba naman ay sa pamamagitan ng pagsama sa parukyang nakakasakop sa kanila. Yung madalas na lagi kang dumadalo sa isang parokya, sa isang kapilya, ay nagiging kaanib ka na. At maaring sa ibang mga kakristyanuhan, ganun din. Yung regular attender ka na sa isang fellowship, sa isang samahan, nagiging kaanib ka na. No? Hindi mo alam, kaanib ka na pala. May mga ganun kasing samahan na dahil sa madalas nang uma-attend, lagi nang nandoon sa kanilang pagtitipon, naging kaanib na. No? Hindi niya alam kung paano maging kaanib, pero dahil sa regular siyang dumadalo, sinasama sa mga gawain, saka nagiging kaanib na siya ng isang samahan. Alam nyo, may mga nasasalihan akong mga organisasyon, doon may mga tinatawag tayong pinipila pa na form, at yung form na yon ay paraan para kilalanin ang kanilang mga miyembro. Pero may mga ibang walang ganong pamamaraan. Pero tingnan po natin sa Biblia ang bagay na ito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2 at ating ihahambing ito sa Ephesians chapter 4
verse 4 to 6. Okay, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, ito po ang ating mababasa. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kanila at ating Panginoon. So, pansinin po natin ang talatang ito, no? Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. So, parang sinasabi niya, meron ding iglesia ng Diyos sa ibang lugar, bukod dito sa Korinto. Ang sinulatan kasi dito ni Pablo ay iglesia na nasa Korinto. Yun ang kanyang pagkakabanggit dito. At ang kanyang wika, sila raw ay mga, dinescribe niya kung sino itong mga nasa Korinto, mga pinapaging banal kay Kristo. Pinapaging banal. They were sanctified in English term. No? Sila ay pinapaging banal kay Kristo. At sabi doon, tinawag na mga banal. At bukod sa kanila, sabi doon, kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa bawat lugar na nagsisitawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So bukod doon sa Korinto, meron pang mga nagsisitawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na kinikilala ni Pablo na iglesia ng Diyos. Na sabi ni Pablo, na kanilang Panginoon at ating Panginoon. So dito, may sinasabi si Pablo na doon sa ibang dakong yon, mayroon ding tumatawag kay Kristo na Panginoon at na Panginoon. Kinikilala nila si Jesus na Panginoon at tayo ganun din. Sa makatuwid ay marami pala ang mga taong ito, no? Na kinabibilangan ng iglesia ng Diyos. And then ihambing po natin ito doon sa Ephesians chapter 4 verse 4 to 6. So, kanina ang sinulatan ni Apostol Pablo ay mga taga-Korinto. Ngayon naman po ang kanyang sinulatan ay mga taga-Epeso. Ito po ang sabi ng apostol. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. So, dyan, mayroon po tayong mapapansin na yung mga tinawag ni Pablo na iglesia ng Diyos taga Korinto ay bahagi rin ng mga tumatawag kay Jesus na Panginoon dito sa mga taga-Epeso. Kung kaya, sila man ay bahagi ng iglesia ng Diyos, ng iglesia na itinatag ng Panginoon. Bakit? Sila ay may iisang espiritu, iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, at iisang Diyos at Ama. Dito po sa mga binasa natin, meron po tayong makikita na napakahalagang issue o usapin o bagay na dapat nating mapansin. Napakahalaga nito. Ang sinasabi dito sa mga nabasa natin na ang lahat ng kaanib ay may iisang ipinapahayag. Ang pagiging Panginoon ni Kristo at karanasan ng kaligtasan. So, ang sinasabi dito ng Apostol Pablo, ito palang mga lahat na kaanib ng iglesia ay may iisang kinikilalang Panginoon. Meron silang iisang kaligtasan na naranasan. Kanila itong
ipinapahayag. Kaya sila ay nagsasama-sama. No? They have a common belief. They have a common Lord and Savior. And that is Jesus Christ. So, yun po ang mga kinabibilangan ng mga kaanib. Hindi ka basta-basta makakaanib sa iglesia ng Panginoon kung iba ang iyong ipinapahayag. Iba ang iyong kinikilalang Panginoon, iba ang karanasan mo ng kaligtasan. So ito po'y payak na pagpapakilala sa mga kaanib ng iglesia. Meron po tayong doktrinang matututunan dito sa mga natatakot. Pag pinag-usapan doktrina, natatakot kayo. Hindi, ang salita pong doktrina ay katumbas niyan ay katuruan, or sa English ay teaching, pagtuturo, at mahirap maging tagapagturo. Hindi lahat ng mga may tuturo mo ay mauunawa ng tinuturuan. Pero ang issue po natin dito ay doktrina, katuruan ng Biblia. Hindi ho katuruan ng tao, hindi katuruan na imbento ng tao. Ito po ay doktrina na katuruan na inihayag sa atin ng Biblia o ng salita ng Diyos. Dito po sa mga ating pinag-aaralan, ang doktrina po na ating matutunan dito ay ang mga naipanganak na muli, o yung mga tinatawag nating regenerated or born again people. No? Yan po ang makikita natin diyan. Sila na mga naipanganak na muli, sila yung mga na-regenerate, sila yung mga na-born again at pinapaging banal. They were sanctified, meaning sila yung mga tunay na mga kaanib ng iglesia. Yung mga na-born again, yung mga pinapaging banal. So, mahalaga yun, ano? Yung na-born again, kasi marami nagsabing born again sila, pero wala namang nakikitang kabanalan. Hindi pwedeng paghiwalayin yon. Pag ikaw ay na-born again, meron kang kabanalan. Makikita yan. At ito yung mga palatandaan na hindi lamang ang Diyos ang nakakakita, kundi maging ang tao, kapwa-tao natin, ay makikita yan. Lalong-lalo na kung kamananampalataya. At ito ngayon, ang kinabibilangan ng mga kaanib ng tunay na iglesia. Ang isang tao ay hindi umaanib sa iglesia para maging Kristiyano. So, may mga iba kasi na ang kanilang palagay, kung gusto maging Kristiyano, magpa-member ka sa amin. Sumali ka sa amin. Magiging Kristiyano ka na. Okay? So, yung membership, ang kanilang daan para maging Kristiyano, maligtas. Yung iba naman pag naging member ka sa amin, magiging ligtas ka. Hindi po ganoon ang itinuturo ng Biblia. Ang isang tao ay hindi umaanib sa iglesia para maging Kristiyano. Sa halip, ito'y dahil siya ay binago at nagbago na. Ibig kong sabihin, siya ay na-born again, hindi nag-born again. Layo po yun, magkaiba yung na-born again sa nag-born again. May mga taong na-born again, yun po yung tunay. Pero yung mga nag-born again, yan po ay hindi tunay. Kaya yung mga binago at nagbago na, sila ay may mga katunayan ng tunay na kaligtasan. So in other words, napakasimple lamang po ang prerequisite ng isang kaanib o magiging kaanib sa iglesia. Siya ay ligtas. Yun lang po. Yun lang po yung pinakasimpleng sagot ko dyan. Siya ay ligtas. Pag hindi ka pa talaga tunay na ligtas, ay malabo kang maging kaanib. Kaya nga, sa mga iglesia, ay tinatanong, paano ka ba naligtas? So, kailangan ka lang magpatotoo. Okay? Kailangan magpatotoo ng iyong kaligtasan. Dahil yun ay isang batayan upang ikaw ay maging kaanib ng tunay na iglesia ng Panginoon. Kaya ang hamon ko po sa inyo, at dito muna akong pansamantalang magtatapos, ito ba ay magandang paglalarawan ng iyong iglesia na kinabibilangan? So, batay dito sa mga nakita natin na napag-aralan natin, masasabi mo ba
na naglalarawan ng mga katotohanan at katuruan ng Biblia ang iyong iglesia na kinabibilangan? O maari ko na rin itanong, ito ba ang naglalarawan sa iglesia natin na kinabibilangan? Kasi kung hindi ganito ang iglesia ang ating kinabibilangan, ay dapat na maitama, maituwid, no? Ang mga katuruan at katotohanan na meron sa ating mga kanya-kanyang iglesia. Okay, yun po yung aking pansamantalang pagtatapos at nais kong magpahinga muna at mapag-usapan ang susunod na bahagi ng ating pag-aaral. At siguro kung may mga katanungan, ay nais po nating talakayin sa mga isyong natalakay kanina. Pastor Angel, tayo po ngayon ay pansamantalang magpo-post doon sa ating pag-aaral. Batay doon sa mga natalakay natin ay meron po bang mga katanungan or may mga ilang paglilinaw doon sa mga katuruan na nabanggit kanina? Kalakayan at atin pong napakinggan kung gaano kahalaga ang maging bahagi ng isang tunay na iglesia. Ito yung isang bagay na dapat ko natin nakita. Tunay ba ang iglesia ang iyong pinabibilangan? Ika na kanina. At ikaw ba ay tunay din Kristiyano sa loob ng iglesia? Makikita natin, balik-aral lang tayo. Sabi ko, kung mo ba dahil tayo nasa isang Kristiyanong pagpupulong, tayo nga ba ito itong Kristiyano na? Nabanggit kami, may buti ng soft drinks, ang laman ay mantika. Hindi lamang yun, dito, ang laman, dishwashing liquid. Iba-iba po ang So, kaya mga kapatid, so ngayon, kung kayo po ay may mga katanungan po dito, ay maaari po natin sagutin. Kung wala naman, ay maaaring bukas marahil ay mayroong baka may nabitin pastor, kaya wala pang katanungan yung iba. Mayroon yata dito, may tanong dito na may nagtanong ba dyan? Sige nga. Ito hindi ko alam kung maaari natin sagutin, pero syempre kailangan na rin basahin yung katanungan. Sige. Oo. Oo. Nabasa mo? Oo. Ito. Nakasin na yan? Hi, Pastor Joey. Di ko na po sasabihin yung pangalan. Pangalan ko na lang. Okay. Di ko na po sasabihin yung pangalan, no? Hi, Pastor Joey. I read about your message doon sa GC about church membership. Agree with the points stated there. However, our issue is about soundness of doctrine, which is a valid biblical reason. Sabi niya, would I not be hurting my friends there if I left the group, referring to GC? So, ayun, parang sinasabi niya siguro dito, Pastor, hindi ko alam kung pwede na natin sagutin ito, pero ay parang siya naman ay ayaw niya nang maging member yata doon sa isang church. Dahilan nga sa ang issue niya ay ha? Ay, hindi ko nga alam kung nagkaroon ng membership doon hindi naman binanggit kung may membership na nangyari. So basta ang lang ay alis na siya doon sa church na yon dahilan sa may isyung doctrinal. Yan, Pastor, siguro ang isang in my opinion, ay isang hindi lang direct na sasagutin natin yung kanyang katanungan, ay gusto ko lamang ipaunawa nga sa ating mga tagapakinig ngayong gabi
na napakahalaga talaga na tayo na nag-aaral tungkol doon sa teaching o doktrina na ating pinag-uusapan. Sa sabing doktrina kasi, ito yung katuruan ng ating pinaniniwalaan patungkol sa kaligtasan, patungkol sa katiyakan ng kaligtasan, patungkol sa tunay na Diyos sa tagapagligtas, sa patungkol sa mga bagay na ating kakaharapin matapos na tayo ay maligtas. So, yung napakahalagang mga bagay na kung saan ay napag-aaralan natin. Kasi kung ang pag-uusapan niyo, ito bahagi ng isang iglesia, bahagi na kasi ng katawan ni Kristo. Sabi nga, we are one body kasi, kaya napakahalaga. Kaya nga sa linggo, tatalakayin ko rin yung kaisahan ng ama at ng anak at kaisahan ng anak at ng kaisahan ng mga mananampalataya kay Kristo at kaisahan ng bawat isa sa isa't isa. Medyo mahalaga yun eh. Kaya kung paano talaga mapagtitibay natin. Ngayon, kung medyo side trip natin, halimbawa, kung ikaw naman ay parang ayaw mo na magpamimbar dahil may problema, tingnan mong mabuti. Pero kung doktrina na pag-uusapan, medyo mabigat na rason. Kasi ang hinahanap natin ay tunay at totoong turo. No? Huwag na natin sabihin na mali yung nagtuturo. Pero kung ang tinuturo ay tama, yun ang hinahanap natin. Kaya mahalaga ang lagi tayo nag-aaral. Sa ngayon, ako, Pastor Joey, hindi ko masasabing dito ka sa atin o doon ka sa ganito. Kasi sa ngayon ay tayo nagtuturo pa lamang. Ngayon, kung ito ay maramdaman mo, makita mo, at maunawaan mo na ang pangusap ng Diyos sa iyo ay patuloy ka mag-aral. Isa-isang tabi mo ng pagiging bahagi ng iglesia, ay mag-aral ka muna hanggang sa masumpungan mo ang isang tunay na iglesia magtuturo ng katotohanan. Kasi may mga palatandaan naman kasi isang tunay na iglesia. Kaya ngayon, pinag-uusapan natin, pinag-aaral natin, na hindi nga komuno sa loob ng isang iglesia na nagtuturo ng ganito, ganun ka na. So, mahalaga na maintindihan mo muna kung ano talaga yung tunay na itinuturo at tuturuan mula sa salita ng ating. So, siguro yun ang isang parang maibibigay kong opinion, Pastor, sa kanya. Parang hindi man diretsahang pagtugon, makatulong sa kanya. So, may gagawin siyang decision. Okay, so salamat Pastor. Talagang mabigat na mabigat na pa siya. Kasi kung matagal na siya, lalo siguro kung matagal na siya sa church na 'yon, biglang aalis. Kasi hindi natin pa siguro matatalakay ngayon, pero sa ibang mga katanungan, maaring masagot na rin natin. May mga issue kasing tinatawag tayong mga church ethics may mga yes, tama. May mga dapat na pamamaraan. Una-una, pwede kang mawala sa membership kung ikaw talagang naging member. Pero kung wala naman talagang nangyaring membership, paano ka magiging dismember? Kaya may mga iba kasi na wala naman membership tapos sabi hindi ka na member, kailan pa naman siya naging hindi member? Hindi pa nga ano yung sinabi mo kayo na Pastor? Oo. Sama lang mo akala mo member na. Kaya nga, yung gano'n, kasi nga, parang parang ang tawag nga natin sa mga kabataan yun ay MU lang kayo, MU. Parang mutual understanding lang kayo. Walang formality. Kung sa kasal nga, di ba? Yung pagiging MU nyo dapat humantong doon sa talagang tawag nila, covenant yan Pag-uusapan natin yan siguro mamaya o sa mga susunod. Yung covenant kasi parang sumpaan na yun na may pananagutan ako sa iyo, may pananagutan ka na sa akin. So kaya siguro magandang pag-usapan yan. Sige, pag-usapan natin siguro yan maya-maya. Okay? So baka mayroon pang ibang wala na? Sige, Pastor. Wala naman na dito sa wala. Pag may mga magawakas na, Pastor. Hindi. Ano pa lang, tatapusin ko na ito, Pastor. Okay lang ba? Hindi na, ituloy natin siya i-off. Tuloy-tuloy na tayo. Tuloy-tuloy na tayo. Para bukas ay, tayo, aralin 3. Kasi nasa kalahati. Lampas naman ako ng kalahati. Actually, isang na lang ito, Pastor. Isang usapin na lang. Okay, mga kapatid. Yun talagang sinadya po natin na mapag-usapan itong bahaging ito at
mag-pause muna tayo dahil dire-diretso kasi pag-aaral natin. Okay, tuloy na po tayo ngayon sa ating pagtatalakay. So natapos po tayo doon sa paghahambing ng unang Korinto at sa Ephesians na patungkol sa church, no? At ang huling hamon nga sa atin kanina ay suriin natin kung ang ating iglesyang kinabibilangan o ang ating iglesyang kinabibilangan, sasama ko na rin po yung sa iglesyang kinabibilangan ko na naglalarawan doon sa itinuturo ng Biblia. So yun po yung magandang hamon sa atin. Ngayon po sa ating huling usapin, paano tinatanggap ang mga nais maging kaanib ng iglesia? O ito na nga, maganda ito, no? Paano nga ba nagiging bahagi ang isang mananampalataya sa isang iglesia? Basahin po natin ang mga gawa, no? Chapter 9, verse 26 to 30. Ito po ay may kinalaman kay Pablo, si San Pablo, at matapos na siya ay magkaroon ng encounter kay Jesus Christ, no? Siya ay nagkaroon ng conversion. He was converted. Hindi lang siya convinced hindi siya convinced and not converted. Siya ay kumbinsido at konbertibo si Pablo dito. At sa verse 26, matapos niyang kilala ang Panginoon, siya po ngayon ay nagnanais, no, na mapabilang sa mga alagad sa iglesia ng Panginoon na matutunghayan pa natin simula pa lamang sa Acts chapter 2. Sa chapter 9, ito yung pagkatawag ng Panginoon kay Apostol Pablo na isang mag-uusig sa kanyang iglesia. Ito po ang bahagi na kung saan si Pablo ngayon ay tinatawag na ng Panginoon, idinadagdag na sa kanyang iglesia. Sa verse 26, at nang siyay, yung pong salitang siyay dito ay si Kristo po ito. Si Pablo. At nang siyay dumating sa Jerusalem, ay pinagsikapan niyang makipisan sa mga alagad. At silang lahat ay nangatakot sa kanya sa di paniniwala na siya'y alagad. Si Pablo dito ngayon ay yung dati niyang inuusig na mga alagad ng Panginoon, ngayon siya mismo ay nagnanais na mapabilang dito. Kung kaya, natakot ang mga mananampalataya, mga Kristiyano, nung malaman na si Pablo ay nais na makipisan o makisama, makiisa sa mga alagad. Yan yung initial na reaction nila. Sa verse 27, datapwat, kinuha siya ni Bernabe. Ang salitang Bernabe po ay encourager. Yan po ang kahulugan ng Bernabe. Datapwat, kinuha siya ni Bernabe at siya'y iniharap sa mga apostol at sa kanila'y isinaysay kung paanong nakita niya sa daan ang Panginoon at kinausap siya at kung paanong siya'y nangaral sa Damasco na may katapangan sa pangalan ni Jesus. Sa verse 28, at siya'y kasama-sama nila na pumapasok at lumalabas sa Jerusalem na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon. At siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo, datapwat pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. Verse 30, at nang maalaman ito ng mga kapatid, ay inihatid nila siya sa Cesarea at siya ay sinugo nila sa Tarso. So dito po ay isang dating mag-uusig kalaban ng iglesia, pinapapatay ang mga mananampalataya, ngunit sa pagkilos ng Diyos
binago siya, nagkaroon siya ng bagong puso, nagkaroon siya ng bagong pagkatao nung makilala niya ang Panginoon, at ngayon ay siya'y dinadala ng Panginoon sa iglesia. Ngunit ang mga mananampalataya, ang kanilang paunang reaksyon ay magduda, mag-alinlangan kung tunay nga ba talaga si Saulo na naging Pablo. By the way, ang salitang Saulo ay pangalan niya sa pagiging Hudyo, at ang pangalang Pablo ay pangalan niya sa pagiging Romano. So wala hong kinalaman yung pagpapalit ng pangalan sa pagbabago niya. No, yung Saulo ay pangalan niya bilang isang isang Hudyo o Hebrew. Hebrew name niya po 'yon, at yung Pablo ay pangalan niya sa pagiging Romano. Pero siya rin po 'yon, no? Parang salitang Joseph. Ang salitang Joseph sa Ingles at Jose sa salitang Tagalog. So ako rin po 'yun, parang kung Joseph ang pangalan ko. Okay, so 'yun po yung ibig sabihin niya. Wala hong kinalaman yung pagpapalit sa pangalan ng pagbabago ng kalagayan ni Pablo. Nililinaw ko lang po yan, baka magkaroon tayo ng maling kaisipan. So dito po sa kwento ni Apostol Pablo, no, na dati ay Saulo, na siyang Saulo rin, ang pag-anib ay kusang loob na pagtanggap ng iglesia sa patutuo ng kanyang pananampalataya. So ang pagiging kaanib sa iglesia ay kusang pagpapasya, sariling pagpapasya ito, no? Hindi ka pinipilit, kundi mismong si Pablo ay lumapit, no, sa iglesia upang mapabilang siya at maging kaisa ng kapwa niya mananampalataya na mayroon silang iisang Panginoon at iisang tagapagligtas. Dito ay tinanggap si Pablo dahilan sa kanyang patutuo at sa kanyang pananampalataya. So yung dalawang bagay na yun, yung kanyang patutuo at pananampalataya sa Panginoon. Yun lamang pong dalawang yon ang nakita natin na naging batayan upang maging kaanib, upang tanggapin na kaanib si Pablo. Si Pablo ay hindi makabahagi o makasama sa iglesia hanggang hindi pa kumbinsido ang mga disipulo sa kanyang pagbabago na pinatunayan ni Bernabe. So kaya nga dito sa loob ng iglesia, kapag mayroong nagiging mananampalataya, ito po ay dumadaan muna sa obserbasyon kung tunay nga ang kanyang pagiging Kristiyano. Nakakalungkot sa mga panahon natin ngayon, ang pagiging Kristiyano ay hindi na masyadong pinapahalagahan o pagiging miyembro. Minsan nga sa aking napapansin, pag marunong ka lang kumanta ng mga Christian song, Christian ka na eh. Okay, kung ikaw yung nagsusuot lagi ng Christian t-shirt, nagiging Christian ka na rin. Kung mahilig ka sa mga Christian music, parang Christian ka na rin. Kung palagi mo kasama Christian, nagiging Christian ka na rin. Ay hindi ho nagiging tunay ang pagpili o pagkilala natin sa mga tunay na Kristiyano mananampalataya. Dito po ay mayroong pagkumbinsi sa lupon ng mga mananampalataya. Kinakailangan kumbinsihin nila o kinakailangan kumbinsihin ni Pablo sila na mga Kristiyano na. At ito'y pinatunayan ni Pablo sa pamamagitan ng kanyang mga patutuo sa kanyang pananampalataya, at makikita natin hindi lang ito sinabi ni Pablo, kundi ipinakita niya. Talagang siya mismo yung nangangaral. Nakikipagtuligsaan pa nga siya sa mga hindi mananampalataya, sa mga Greko at mga Hudyo. Kanyang ipinagpapatutuo ang pagiging Panginoon ni Kristo at tagapagligtas. So dapat siguro sa ating mga iglesia ay ganun din. Kung ikaw naman ay Kristiyano, dapat meron ka na dalang patutuo. May katibayan na, kaya nga noon sa kahapon, di ba? Nasusi natin na sinisilip kung tayo mismo ay makakapasa doon sa pamantayan ni Kristo bilang mga disipulo, bilang totoong
sumasampalataya sa Kanya. Kasi maaring ang kapwa-tao natin ay ating malinlang, ngunit ang Panginoon, hindi natin siya pwedeng malinlang. Baka pag sinabi natin, Lord naman, nagpalayas naman ng demonyo, baka sabihin natin sa Kanya, Lord, nagpagaling ako sa pangalan mo, at Panginoon, naglilingkod ako sa iyo. Malungkot kung sabihin na po, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ay Panginoon ay talagang sa Kanya. Kaya nga, kinakailangan ng pagsusuri, no? Mahalaga na meron talagang prosesong dinadaanan. Kung tunay kang Kristiyano, hindi ka magtatampo kung hindi ka kagad maging miyembro. Ang mahalaga doon, tunay ka. Oo. Panindigan mo talaga yon. Talaunan yan ay makikilala rin na tunay ka nga na mananampalataya. Dahil sa mga patutuo mo at pananampalataya mo at paglilingkod mo sa Panginoon, makikita yan sa ating buhay. Ngayon, sa huling bahagi ng aking pagtuturo ay pansinin po natin ang dalawang mga talata sa Hebrew at sa Efeso. Sa Ephesians chapter 4:13-16, ito po yung ating mababasa, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabila ng lahat ng hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang pangulo sa makatuwid bagay, si Kristo, na dahil sa Kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. At ihahambing po natin ang mga talatang iyon sa Hebrew chapter 10, verse 22-25. Ito po ang wika, tayo'y magsilapit na may tapat na puso, sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako, at tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So, ihambing po natin ang dalawang ito. At tandaan po natin sa mga nabasa natin, ang pagkakaisa ng mga kaanib ng iglesia sa itinuturo. So, ang isa pong tunay na iglesia ng Panginoon ay nagkakaisa sa itinuturo, yung teaching. Kanina, maganda yung naitanong kanina, ang kanyang dahilan kung bakit daw siya ay nais na umalis sa kinabibilangan niyang iglesia ay sapagkat mayroon daw maling turo. Kaya mahalaga yung turo. Kapag hindi natin pinapahalaga ng mga doktrina at turo at gusto lang natin music, kantahan lang tayo, ay malaking diskwalifikasyon na yan na may tuturing bilang mga tanda ng tunay na iglesia. Kapag ganun ang environment sa loob ng iglesia na hindi turo
hindi doktrina ang pinaka-prioridad, ay malaking katanungan na yan kung papasa tayo sa pamantayan o sa mga palatandaan ng tunay na iglesia ng Panginoon. So, kaya mahalaga yun. Pinagkakaisahan natin ang itinuturo. Sa lahat ng mga kaanib, dapat dinudoktrinahan, tinuturuan. At isa pa, sa paglilingkod sa isa't isa o ministry, naglilingkuran tayo sa isa't isa. Mahalaga yon sapagkat bawat isa sa atin ay kabahagi ng bawat isa. Hindi tayo nag-iisa, no? Meron tayong kaisahan sa bawat isa. Mahalaga maunawaan natin yon, no? Kung ang bawat isa ay magsasama-sama at nagkakaisa, hindi ka na nag-iisa, no? Hindi ka na nanghihina, lumalakas ka. Parang, alam niyo yung mga nag-iihaw, yung uling na nagbabaga, kapag sila'y sama-sama, napakainit nun. Subukan mo ang isang nagbabagang uling, ihiwalay mo doon sa nagsasama-sama. Pansanin mo, habang yung mga nagsasama-sama, ang tindi pa rin, nag-uumalap pa rin ang init nila. Ngunit yung isang lumayo, yung isang inihiwalay, bumabalik sa dati. Anong bumabalik sa dati? Nangingitim ulit. No? Nangingitim ulit. Habang yung iba ay nagbabaga, ibang kulay nila eh. Pero yung humihiwalay sa mga samahan, sa fellowship, nangingitim. Kaya kapatid, baka naman ikaw nangingitim na ngayon, no? Bumalik ka, sumama ka, humanap ka ng mga mananampalatayang nagbabaga, no? At kusa na mararanasan mo yung pagbabaga sa iyo. Hanapin mo yung mga nagbabaga. Huwag kang maghanap ng kapwa mo uling. Ay walang mangyayari sa pagiging uling mo, no? Kaya kailangan mag-init ka, mag-alab ka. At sabi doon sa mga nagkakaisa na nagkakaisang kaanib ng iglesia, sila ay nakatuon sa mga turo, teachings, no? At sila ay nagmiminis isa, at sila ay merong paglago, merong pag-unlad, no? Sa bawat isa, umuunlad sila kasi hindi pa pwede ang isang ipinanganak na bata ay mananatiling bata, sanggol. Pagkapanganak sa kanya, siya ay sabihin nating ilang pounds ba ang isang bata? Ha? Ilang pounds ba ako din? Yung anak ko, mga 7 pounds, mga ganon. Hindi maaaring pagkatapos ng 7 years, 7 pounds ka pa rin. Mahirap yung ganon, no? Ang isang Kristiyano, kapag kapanganak mo sa spiritual, hindi naman pwedeng kung saan ka nag-umpisa hanggang sa tumanda ka, yung pa rin yun. Alam mo, ay malabo yun. No, hindi marahil normal yun, no? Hindi tama yung ganoong kalagayan. At idagdag na natin yung pagpe-fellowship, yung worship, and then discipleship, at kung ano pa mga maaaring ginagawa sa loob ng iglesia na magpapatibay sa iyong pagkakilala sa Panginoon at sa iyong kapwa mananampalataya. At bilang hamon sa atin, kinakailangan na pagtuunan natin ang pagiging bahagi ng iglesia. Makibahagi ka. Sabihin, ikaw mismo, wag ka nang maghintay na tanungin na, uy, gusto mo maging member? Hindi ganoon. Nakita natin si Pablo, tanong ba siya, gusto mo maging member, Pablo? Hindi. Kung totoo ang iglesia, ikaw ay mamamagnetize. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang bakal at si Lord ang church ay magnet, yung bakal, o let's say pako, yun ay kusang lumalapit doon sa magnet, no? Yung pako ang lumalapit sa magnet, at lahat ng mga pako nasa paligid niya nagsisidikitan yun doon, nagsasama-sama yun doon, no? Kaya yung mga pako, kapag yan ay nakadikit sa magnet, di ba? Yung isang pako, idikit mo doon sa nakadikit sa magnet, di ba? Dumidikit din. Yung mga Kristiyano,
ay dumidikit sa kapwa niya Kristiyano. Sabi nga, an iron can be sharpened by another iron. A diamond can be sharpened by another diamond. Kapwa mo rin Kristiyano ang magpapatibay sa iyo. So hanapin mo yung kapwa mo mananampalataya. So, kusang loob ka na lumapit sa iglesia ng Panginoon. Ikaw na mismo ang magkusa. At pangalawa, makipagtipanan ka. Ibig sabihin, makipag-covenant ka sa pagiging kaanib. Magkaroon ka ng commitment. Mahirap yung isang Kristiyano walang commitment. May mga kilala ako, mga Kristiyano ngayong linggong ito, nandito sa isang church. Sa susunod na linggo, nandun sa kabila. Alam mo yung grasshopper, patalon-talon. Pag tinanong mo, saan ka nag-church? Sa church ni Lord. Mahirap yung gano'n, no? Saan ka nag-church? Sa church ni Lord, syempre. Hindi malaman kung saan siyang local church. Mahirap yung gano'ng mananampalataya. At mag-aalinlangan ako mananampalataya yun. Maaaring nagkahanap lang yun ng ng business transaction, kaya palipat-lipat. Hindi ba pwede? Hindi ganoon ang tunay na mananampalataya. Ang tunay na mananampalataya ay merong commitment sa kanyang lokal na iglesia. At doon, handa niyang ialay ang kanyang buhay, handa niyang ipagkaloob ang mga kaloob na ibinigay sa kanya ng Diyos, handa niyang ipaglingkod ang kanyang sarili upang ang ebanghelyo ng Diyos, ang ebanghelyo ni Kristo ay maipalaganap sa pamamagitan ng isang lokal, no, na iglesia. Hindi mo kinakailangan hanapin ang mga mega churches. Ang kinakailangan mo hanapin ay ang iglesia ng mga mananampalatayang merong iisang Panginoon, iisang tagapagligtas, iisang Espiritu, iisang bautismo, iisang Diyos at Ama. So yun ang hanapin mo. Sabi nga, huwag mong hanapin yung pinakamalapit na iglesia sa iyo. Ang hanapin mo ay yung iglesia na nagtuturo ng ebanghelyo ni Kristo at si Kristo ang siyang itinataas. Hanapin mo yung iglesia na kung saan nakasentro kay Kristo. So makipag-covenant ka, no? Ako yan ang aking inaasam na sa ating mga local churches magkaroon ng ganong commitment talaga. At yun ay, alam niyo yung kinakasal, alala ko ng kinakasal yung kinakasal, hindi pwedeng, tayo na, una tayo, asawa na kita. Sige, asawa na kita. Hindi pa pwedeng ganon. No? Yan ay illegal. At the same time, yan ay sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, ay hindi katanggap-tanggap. So, merong formalidad ng pagkakaroon ng covenant. Yan yung tinatawag nating marriage. Now, kung ikaw ay Kristiyano, you are marrying with Christ. And sino yung asawa ni Christ? Ang asawa ni Christ ay ang church. And if you are the part of the church, you must have a commitment, no, to Christ. So kinakailangan magkaroon ka ng covenant agreement with the local church. So sa pagwawakas ko po, at dito na ako magtatapos, nais ko lang talagang tapusin ito para wala na tayong tatalakayin pa sa mga susunod. Ang pag-anib sa iglesia ay sariling desisyon. Ngunit, sa sandaling tanggapin ang isang tao bilang kaanib, siya ay nasasakupan na ng iisang ipinapahayag na katuruan at pagtatalaga ng sarili sa responsibilidad bilang Kristiyano. Kaya nga, talagang lalago ang isang Kristiyano lalago. Bakit? Magkakaroon na siya ng responsibilidad. Ang isang tao walang alam niyo, nakakita ka ng isang tao walang responsibilidad? Ang mga tao walang responsibilidad, pabaya. Walang pakialam. Kasi wala siyang pananagutan Pero kapag nagkaroon ka ng covenant, nagkaroon ka ng membership commitment, nagkakaroon ka ng responsibilidad. At yung responsibilidad mo na yan, ang magiging daan upang ikaw ay lumago bilang isang tunay na Kristiyano. At nais ko po kayong hamunin muli na pag-isipan ng mabuti ang pagiging kaanib ng iglesia. Gumawa ng desisyong sumusunod sa ipinag-uutos ng salita ng Diyos. Huwag niyo pong gawing batayan ng inyong pakiramdam. Baka sabihin niyo, pakiramdam ko gusto ko na maging member. Hindi ho dapat ganoon.
ang ating pong batayan ay ang ipinag-uutos ng salita ng Diyos. Tingnan nyo, magbasa kayo ng Bible, ano ba ang itinuturo ng salita ng Diyos sa usapin ng pagiging miyembro ng kanyang iglesia? Pag-aralan nyo, no, magsikap kayong unawain sapagkat napakahalaga nito. No? Hindi ko kayo kilala, kayo yung mga nakakapanood nito, hindi ko kayo kilala, pero ito ang itinuturo ng Biblia. Kinakailangan, kung ikaw ituloy na Kristiyano, meron kang kinabibilangan na isang local church or local na iglesia na kung saan tinatawag ka ng Panginoon na ipaglingkod mo ang mga ipinagkaloob sa iyo ng Diyos at maging kagamit-gamit ka. Huwag mo napan ng malaking church sapagkat ang Biblia house churches lang no? Wala naman yung ganito mga konsepto natin na ang lalaking mga building, walang ganon. Ang church kasi tao, hindi building. Ang church ay ikaw. So maghanap ka ng mga kapwa mo na ng palataya na kung saan mayroon kang kaisahan sa doktrina, sa Panginoon at tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Amen. So, yun po ang aking huling mensahe at yun na lamang po ang aking turo, Pastor Angel. Ayun na po. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. So, nakita po natin kung gaano po kahalaga ang maging miyembro ng isang iglesia, kung paano naman po tayo magiging miyembro ng isang iglesia. Sa ating po na pag-aralan ay mahalaga para po sa isang Kristiyano ang mapabilang sa isang pamilya, di po ba? Kasi po, kung ating po titingnan ay para bang kung wala po tayo kinabibilang iglesia, lalabas po niyan para lang ho tayong ang tawag dito, tayo po ay nagpakilala na ho ng bawat angkan. Kasama-sama ka nga doon, pero pagdating doon, sasabihin yung KCCF Alfonso. Ngayon, naalala ko kasi pastor nung ako ay bago-bago pa lamang, galing ako ng Marikina. Napunta ako ng Novaliches. Napunta ako ng Alfonso. Napunta pala ako ng Bicol, Batangas. Na Vizcaya. So ngayon, minsan nagkaroon tayo ng sports fest. Inaalala ko yung kanya gusto ba ako sasali? Sinupuntahan ako natin. So, tama ako sasali. O, tama ba ako sasali? Ba ako sasali? So, yung bago na kamitin tayo na naroon sa isang mahalaga ang tayo pinagimbahan ng isang lokal. Pero hindi mo kami ay mahalagang maintindihan natin kung ano talaga ang iyong commitment, hindi na pwede yung covenant, no? Kailangan meron po tayo kapatid-tipan sa kinabibilangan natin iglesia. Talagang po yun, naroon po tayo. Siguro Pastor Joey, ito isang suliranin minsan ng mga mananampalataya na minsan ay basta na lamang sasabihin nila, wala naman akong iglesyang sinilangan o para bang kumukup sa akin ng kauna-unahan. Ako kasi bilang isang Kristiyano talagang pinanganak sa ECCF, lumago sa ECCF, nagpastop sa ECCF, at hanggang ngayon nasa ECCF pa rin. Kaya kumbaga hindi maitatuwa na talagang dugong ACCF. Bahagi talaga tayo. Dugong ACCF talaga. Oo. So, yun. Kung may mga katanungan ba tayo dyan, Pastor, na pinisagutin? Siguro, next time na, wala na siguro tayong oras, Pastor. Pero, okay. Yung mga tanong kasi na maaaring masasagot na sa mga susunod nating pagtatalakay. Kasi dalawang bahagi itong church membership So, bukas naman po natin siguro tatalakayin. Kung may mga pending questions, suba natin sagutin bukas. Bukas na lang. Sige. Amen. Pwede tayo siguro magbukas.
So, sige po. Salamat po sa Panginoon. So, sige po. Di tayo po ay magtatapos na sa ating gawain, Pastor. Amen. Sige po. Okay. Sige po. Tayo po ay dumako sa pananalangin. Muli po sa mga mahal nating mga tagapakinig, tagapakinig sa ating pong programa, sa pag-aaral po online, home quarantine Bible study, ay patuloy po na maglimot-taga po tayo sa ating pag-aaral sa dyan. Kagaya po ng isang batong sanggol na kung saan ay sabik sa gatas na spiritual. Ito po nawa ang maging damdamin natin sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. Wala po ako na ang banal na Espiritu lang po ang maaaring mag-unjok sa atin sa bagay na ito. At nawa ang pag-unjok ng banal na Espiritu ay patuloy na manatili sa atin. At tayo po magpatuloy sa ating ginagawa. Huwag po tayo magsawa. Napakasagdan at napakasarap po ng nag-aaral ng salita ng Panginoon. Napakasarap po ng lumalago, umuunlad sa karunungan, umuunlad sa maraming bagay na tungkol sa Diyos. Amen. So, tayo po ay lumakot sa pananalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami muli sa iyong patuloy na kabutihan. Ngayon nga po, O Diyos, kami narito na kung saan ay natutulong po namin ng maraming bagay patungkol po sa Iglesia, kung paano po maging bahagi, paano po kami sumangkot dito. At bukas po ay ito po namin matutunan marami pang bagay. Nawa O Diyos sa pag-aaral ay maging matyaga kami at patuloy po namin itong may sa puso. At sa pamagitan po ng iyong banal na Espiritu, ito po yung matutunan namin at patuloy po kami maghanap ng mga bagay ng makatotohanan tungkol po sa aming buhay at kaligtasan. Maraming salamat po sa aming tagapagturo na patuloy po magbibigay ng karunungan kasi para sa pag-aaral at patuloy Diyos katiyagaan sa pagtuturo sa patuloy po nga po ay tunay na kung hindi sa inyo ay hindi po namin kaya, hindi po namin kaya magagawa ito. Salamat po kapag patuloy po nilalagay sa aming mga puso ang adikain na patuloy na may palaganap ng mga salita. Dakilang Diyos, salamat din po sa pagkakataon ito sa patuloy na pagkakaroon ng mga pagbabago po sa aming kapaligiran. Kagaya po Panginoon na darating po na Saturday, 16, maaaring ang lugar na nilalagyan po namin ay magkaroon ng pagbabago, maaaring maging general quarantine na lang Panginoon at hindi na po ito enhanced community quarantine o maaaring modified quarantine Panginoon. But ano man ang lahat ng bagay po naniniwala po kami ito isang na parang nagiging light na po yung mga lahi po bawat komunidad, bawat pamilya pa naman. Kaya pa man, daki ng Diyos, nagtitiwala po kami na kayo ang Diyos na mabuti, bibigay po ng lahat ng bagay. Kaya daki ng Diyos, dahil po namin sa lahat ang lahat ng papuri, pagsamba, paglulati. Sa tayong pangalan po ng anak na sa Jesus. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Salamat po, Pastor, at Kasi yung po na Amen. tayo. Praise God. Praise the Lord. Okay. Ano na? Yung music. Ay, song ni Pastor. Good morning, everyone, and welcome to Grace and Truth Fellowship live stream service. Please join us as we sing our first song this morning. Let us exalt His name together. At all times I will bless Him. His praise will be in my mouth. My soul makes its boast
in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fears. Let us exalt his name together.